Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much na mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan magabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga-kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga-kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sandita. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan rin po si Amelia Hogo. Meron siyang 52 na mga comments. Joliet Sonakawa. Meron siyang 51 na mga comments. Nandiyan rin po si Eying Gementisa. Meron siyang 28 na mga comments. And Joselisa Moises. Meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at mga silent viewer dito sa channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin at yung mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casiliejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin makabayan ating mga suki, mga Ella Birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lola Lels Filipina live from Charleston, South Carolina, USA. Nandyan rin po si Rosalina Dumawal, Gina G, Florfe Gumapak, Beth Hariolne. Nandyan rin po si Frances Pimi Infinite, Maria Regina Magbanwa, Elizabeth Habihan, Josefina Togas. I-shoutout natin si Joselisa Moises, Esing Mariano, Olive Mostoles, Divina Bialgo. Nandyan rin po si Teresita Macarayan. I-shoutout natin si Jaime Garcia from Nottingham, UK. And hi to all the kapisana ng mga direktor ng pelikulang Pilipino. Sila si Direk Erwina Argilies, Direk William Mayo, and hi to Miss Marivic A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday si Jovi Montero. Actually, pang third time ko na po siyang na-greet makabayan. Pang third time na po. Ibig sabihin, 3 years na po mahigit si Ma'am Jovi Montero dito sa ating channel. Thank you so much. Okay, so kumusta ang lahat makabayan? How are you today? Well, kahapon hanggang ngayon makabayan, grabe no, ang Black Ops strategy ang ginagawa ngayon ng mga DDS. Ang term niyan, Black Ops strategy makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Yung very organized sila na manira makabayan, umatake silang lahat doon kay Atty. Claire. 'Di ba? Giniba talaga. Talagang sila napaiyak, sila dito ay tumaob kay Atty. Claire makabayan. Hindi kasi nila iniasahan na ganun bumanat si Atty. Claire. Hindi sila sanay makabayan na meron pong taga Malacanang ang bumabanat kay Digong. Kaya nga sila nagulat. Ngayon, meron silang strategy yung ginawa ngayong makabayan, organize silang umatake kay Atty. Claire. And I'm very sure that some of you nakita na po yung ginawa nila na inungkat nila yung pagka-detain ni Atty. Claire ng time po that is year 2015 makabayan. Yes, you heard it right. Si Atty. Claire Castro, siya po ay na-detain before sa MPD makabayan. Okay? So pag-usapan natin yan. Kasi nga inungkat nila, well, meron na po akong uungkatin makabayan. O diba? DDS, be ready.
Hey! So anyways, before tayo mag-proceed mga kababayan, at saka alam nyo ba na meron pong isang DDS? Yes, you heard it right. Isang DDS mga kababayan ang humingi ngayon ng proteksyon doon kay General Torre. Humingi rin po ng proteksyon doon sa TRICO mga kababayan. Take note, DDS. At siya ay kasama doon sa ipinatawag sa hearing sa TRICO mga kababayan. Ano nangyari? Natakot ba? Siya nga pala mga kababayan. Di ba kahapon and also the other day mga kabayan, merong sumabog na balita At saka ito po ay fake news. Malaking fake news niya mga kabayan. Ito po ay tungkol po kay Pope Francis. Alam mo natin, si Pope Francis medyo hindi maganda ang kanyang estado na kanyang health mga kabayan kasi nga siya po ay pabalik-balik sa hospital. At saka yung latest na balita dito kay Pope Francis, nagkaroon kasi siya ng double pneumonia mga kabayan. So kahapon, medyo critical siya pero today mga kabayan, bumubuti-buti na daw ang kanyang kalagayan. Kailang meron kasi mga ok-ok. Meron kasi mga tao mga kabayan na siguro ayaw nila kay Pope Francis kaya ginawa nila po na mga fake news. Ang dami talaga Ang dami mga kabayan. Kaya nga dito sa amin, meron akong nakita po na friends ko sa aking Facebook, dito po sa aking personal na Facebook mga kabayan, ang dami talagang nakita Mga 4 yata yon na babakala sila ng fake news tungkol kay Pope Francis na patay na daw mga kabayan. Di ba marami pong nalagay ngayon na post nila RIP daw Pope Francis. At isa na po dyan, napakalat ng fake news mga kababayan, as usual, si Jay Sunsa. Gonggong talaga Itong taong to mga kababayan, wala talagang magawa sa buhay, no? Puro lang kasi, ang trabaho niya kasi mga kababayan, ang pabubukalat ng fake news. So tama lang talaga no, itong si Jay Sunsa, talagang ito'y kakasuhan mga kababayan. At sana itong si Jay Sunsa, ipapatawag siya doon sa TRICO mga kababayan. Kasi nga parang hindi ko napansin si Jay Sunsa nandun sa listahan mga kababayan. Sana no, call out no kay Congressman Barbers, sana ilagay itong si Jason Sa doon sa listahan, ipapatawag sa next hearing. Kasi palaging napapakalat ng fake news, nakakaya itong tao na to, sarap kurtin sarap pitikin ang tenga mga kabayan. Kasi kapag DDS, mga fake news peddlers. Ang iba mga DDS supporter, nadamay lang mga kabayan. Diba? Sakto ba DDS? Nadamay lang sila. Kasi sila ito ay nauto mga kabayan. So dapat talaga itong mga DDS na to, mga fake news peddlers, dapat kurte nito. At saka tama lang talaga ang pagkakatalaga ni Atty. Claire Castro bilang USEC dyan sa PCO mga kabayan. Kasi meron na po ditong kumukurot sa mga fake news na mga DDS. Diba? Grabe ang ginawa Kung ayaw nyo sa tao, well, wag yung gagawa na natigiin na kasi nga si Pope Francis still kicking mga kabayan, still kicking, still alive. Okay naman po siya. At saka according sa balita kahapon and until now, sabi niya nakaka-recover na daw konti si Pope Francis. So ipag-pray natin mga kabayan for his fast recovery. Okay? And also mga kabayan ko, ipapakita ko muna sa inyo. Ito ay tungkol po kay Atty. Claire. So before natin ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking naungkat mga kabayan. Hindi tungkol kay Atty. Claire kundi ibang tao mga kabayan. But connected dito sa pinag-iingay ng mga DDS. Diba sabi ko sa intro, inungkat nila yung history na Atty. Claire na kung saan siya po ay na-detain mga kabayan. So before tayo pupunta doon, ipapakita ko muna sa inyo yung interview ni Christian Esguerra doon kay Atty. Claire mga kabayan. Kasi maganda talaga ang kanilang conversation doon. Diba sabi ko kahapon, isa po si Sir Ivan na nag-brought up sa taga-PCO na sana italaga itong si Atty. Claire dyan sa PCO. After that, doon po sa aming botohan na nag-meeting sila. Then after po sa kanang meeting, tinawagan na itong si Atty. Claire mga kabayan. Take note, si Atty. Claire hindi ho yan nag-apply sa PCO mga kabayan. Siya po ay tinawagan talaga. Okay, so ito po ang kanilang interview. Ito po ang interview ni Atty. Claire doon kay Christian Esguerra mga kabayan. For more details, let's hear this. Okay. Unang-una, curious ako, Atty. Claire, no? How did you get this job? Did you apply for it? Or kinuha kayo? And what convinced you to join Malacanang? Actually, hindi. Maraming nagtanong sa akin yan. Sabi ko, kung siguro makikita mo sa ibang vlogs ko, hindi ako taong politiko. Maraming sasabi, you run for this position. Sabi ko, hindi. Gusto ko simpleng tao lang tayo. I was invited. 4 na beses yata ako nag-isip. Malaliman.
And then finally, I said yes. What convinced me when I was asked na to help at least eradicate, lessen fake news. And Okay. to at least to tell to the Filipino people the projects and the programs of the government that could help the flight of the Filipinas. Okay. Kailan po kayo kinontak or when were you invited to join Malacanang sa communications team at sino yung nag-invite sa inyo? Christian, yung nag-invite, siguro ibubulong ko na lang sa'yo. At Okay. Kilala ko ba? Maybe. Okay. Maybe. Okay. Ang tanong mo kung kailan ako na-contact. Kailan sila nag-reach out sa inyo? Siguro mga ano lang, less than 2 weeks. Mga ganun. Medyo mabilis. 2 weeks ago. Mga 2 weeks ago. And what was your initial reaction getting this invitation to join Malacanang's communications team? Hindi ako nagpakita ng positibo na response. But was But it negative or medyo nonchalant lang? Wala lang sagot. Okay. So I was thinking na pag hindi ako sumagot, tapos na. So yun. And then? They kept on calling me 4 times and then I was invited. Never thought that I would meet the president agad. So yun. Ang hirap tumanggi pagka meron kang alam na pwede mong itulong. Yung pala Okay. yung feeling na pagka alam mo sa sarili mo may na maitutulong ka pala sa gobyerno, hindi ka pala makakatanggi. Yun Before yung Okay. Before accepting this job, nakausap niyo personally yung presidente? Yes. As in face-to-face? Yes. And then what did he tell you? Yun nga, paano ako makakatulong kung paano iiwasan or malilesen, mababawasan yung mga fake news. Parang kasi yun yung pinaka-concern eh. Kasi hindi siya nakakabuti sa bansa, in totality, in general, hindi siya nakakabuti sa bansa. At the same time, sabi nga natin, gustong ipaabot ng Pangulo kung ano ba yung pwedeng itulong ng gobyerno na minsan nabablock. Mas nauuna kasi sa headlines, Christian, eh, yung mga intriga na mga news, alam mo yon. So yung mga magagandang nangyayari, hindi siya nasa headlines eh. Nagkaroon ba kayo ng misgivings when you were invited to join Malacanang sa communications team? Kasi basically, you'll be speaking whether you like it or not for the president, and this is Bongbong Marcos. Given the history of the family, and of course, matindi rin yung konteksto ng away nila with the Dutertes ngayon. Did you have any misgivings? Wala. Nung nalaman ko, sabi ko kung ako nga ay makakatulong, Christian, kung makakatulong ako sa pamamaraang kaya ko, hindi na siguro ako magdadalawang isip ngayon. Hindi lang ito para sa bansa, para na to sa taong bayan, Christian. Okay. Pero, what exactly ba yung trabaho ninyo bilang Malacanang press officer? Parang ang gulo, di ba? Kasi pag sinabing takapagsalita ka, para spokesperson ka. Pero ipinangako kasi ni Pangulo na hindi siya magkakaroon ng spokesperson. And at the same time, Christian, yung Office of the Presidential Spokesperson, na-abolish yun. So, ako ay mag-explain lang, mag-expound lang siguro ng mga direktiba, pronouncement ng Pangulo. Magkakaroon kasi, Christian, ang Pangulo ng once a month na press con. Siya talaga yung magsasalita. He will be speaking for himself. And siguro kung may nakalimutan lang itanong ang media, kung may ibang concerns na hindi nila maaabot ang Pangulo, yun lang yung maaari nating i-explain during the press briefing. Okay. Pero for all intents and purposes, and yung nakikita naman ng publiko, since you were designated, since you took your oath, basically you're performing the job of a spokesperson. So bakit hindi pa yun ang designation ninyo? Incidental. Wala na kasi talaga yung Office of the Presidential Spokesperson. So I will be under the PCO. Oo nga, pero di ba tama naman, kayo rin nagsasalita ngayon for Malacanang over the past In a way, couple of yes. days. O di ganun Yes. din yun, kayo yung spokesperson. Or one of the. Siguro ganun yung tingin talaga na iba. But for me, ang mandato ko lang is just to explain. Di ba? Okay. And fill in the gap kung meron sa mga natanong na hindi agad na sagot or may mga issues na kailangan sagutin. Ako yung mag-e-explain.
kung wala ang pagulo. Natanong niyo ba, attorney, kung nung in-invite kayo to join Malacanang or the Marcos administration, why of all people ako? Bakit si Attorney Claire Castro? Alam mo, Christian, pagkausap mo yung Pangulo, parang wala kang matatanong. Sa totoo lang. Bakit? Real talk. Makikinig ka lang. That's the feeling that I had the first time I met the President. Christian, kasi hindi ko naman in-expect eh. Never in my life na in-expect ko na mapupunta ako na Malacanang. Kaya alam mo yung feeling na, ba't nandito ako? Minsan ako tanong ko sa likod, ba't ako? Maski na ako, Christian, nagtatanong ako, bakit ako? Maybe, may nakita sila sa akin because of my radio station, my program, the radio station, RMN, DZXL, or yung pagbablog ko. Because makikita mo naman, Christian, sabi mo nga, parang meron tayong parehong viewers eh, di ba? Yung pag nag-vlog kasi ako hanggat maaari, ay itanatama ko. Kung may maling nasabi, ito yung fake news, hindi ko masasabing totally fake news. Pero pag may mali, especially mali sa batas, iko-correct ko yan with all the evidence, pieces of evidence na pwede ko magamit. Maybe yun. Pero dun sa nag-invite sa inyo to join Malacanang, naitanong nyo ba sa kanya, teka, bakit ako yung gusto nyo sumama sa inyo? Bakit hindi iba? Tingin ko because nakita nila paano ako mag-perform. Especially sa vlog. Sa radio, program. Kasi they can see me, this is my natural. This is me. Kung nakikita nyo very passionate, yun ako eh. Sabi ko, Christian, kasi sabi ko nga, I'm a trial lawyer. So, hindi mo matatanggal yung medyo, para kang lagi nakikipagdebate. Kasi actually kahapon, ang topic ko yung pagkaka-appoint ninyo dyan sa Malacanang bilang press officer. And sinabi ko rin sa mga viewers na definitely when it comes to competence and qualifications, baka nga overqualified kayo dyan sa position na yan. Attorney Clara, I'm not making things difficult for you, pero these are honest questions on my part. Yes. Being someone who also covered Malacanang for several years, na-realize ko kasi yung trabaho ng isang spokesperson, especially ng Malacanang, napakahirap. Kasi kung honest ka na tao at mataas ang integridad mo, ang hirap i-maintain nun dahil at some points you will be forced to lie whether you like it or not. Kung that's against your core values, magkakaroon ng talagang internal struggle. Ito yung konteksto ng tinatanong ko sa inyo. Yung tanong ko na kanina na mukhang simple, are you prepared to lie for the president? Kasi it comes with the territory di ba? Kailangan masahihin yung mensahe at certain points, may mga bagay na wag na nasabihin. O kaya, pag sinungaling ng konti, siguro for a greater good, di ba? Maraming complications hindi siya A and B, di ba? Hindi siya black and white Are you ready for this kind of complications? Actually, Christian, ang hirap magsabi na kung ready ako magsinungaling Una-una, lawyer tayo, di ba? So, mandato ko rin bilang lawyer. Obligasyon ko magsabi ng katotohanan. So, I hope na ma-maintain natin ang pagsasabi ng katotohanan. And of course, with the help of the President. Hindi natin magagawa ito kung hindi naman din tayo tutulungan ng Presidente magsabi ng totoo. Hindi naman ba maging suspect na yung mga komento nyo before, especially those that were against the Dutertes, now that you decided to join the Marcos administration? Again, rightly or wrongly, pwedeng gamitin yan against you. Kaya pala si Attorney Claire, ganito bumanat sa mga Duterte, bata pala kasi ni Marcos yan. Diba? Okay lang, sabihin na nila yung gusto nila sabihin. I know the truth. God knows the truth. So kung sisira nila ako, I think naman, Christian, now na medyo, first day pa nga lang daw, medyo maingay na ako I will expect that. But it will not do me harm. It's up to them. Diba? Hindi ko yan hindi ko yan it will not hurt me. Okay. So ako By na the way, basta katotohanan, yun pa rin tayo, Christian. Okay. By the way, dito ba sa bago ninyong trabaho, are you allowed to continue with your podcast, with your channel? Yes, I am allowed. The only thing na hindi ako inalaw, Christian, yung maging trial lawyer ako. Kasi ako, sabi ko, Christian, since yun talaga ang bread and butter ko, my main source of income comes from being a trial lawyer. Every day kasi yung hearing ko, kaya minsan pag may nambabash, si Attorney no case yan. Nakakatawa, di ba? So, every day tayo nasa hearing, minsan may out of town hearings tayo. Yun talaga, medyo hirap ako.
nahirapan ako mag-decide, isa pa yan. The reason why nahirapan ako mag-decide because ang dami kong kliyenteng maiiwan. Mm. So, ang hirap niya na iwan basta, nang bigla, kasi biglaan to Christian eh. As in, biglaan siya. So, parang pati yung client ko, hindi handa eh. So, yun lang. And at the same Okay. time, yung radio program, hindi na rin ako pwede. Binoto nyo ba si BBM noong 2022? Hindi. Okay. Pero What? you like him now? No. Ito explain ko lang Baka ma-quote ako, ma-misquote ako. Okay. Okay. I did not vote for him, but after he won, even in my radio program, Christian, sa Usapang Batas, lagi ko sinasabi sa mga tao, he was already elected. He's the president. We should support the government. We should support the president. Ganun lang, kasi gobyerno to eh. So kung kailangan i-criticize, makikita mo yan sa akin, madidinig mo yan sa aking kung sa radio program, lagi ko nasasabi ito pag itong pinag-uusapan. Sabi ko, we can criticize constructively, but not to the point of parang you will sow fear, create fear, para magkaroon ng destabilization. Hindi tayo lalago niya, hindi tayo uunlad. So we just have to support the government. Yun lagi ko Okay. sinasabi. Malacanang and the president needs someone like you at this time. Kung saan intention pagbakbak sa kanila ng mga Duterte. They need someone to do some offensive as well. Kasi walang tagapagsalita yung presidente. Yung presidente mismo, goody-goody magsalita, di ba? Sorry din pasensya na po. Lagi ko naman sinasabi ito sa programa, I think he is inarticulate. Di ba? Medyo kinakain yung mga sinasabi niya. Kung ang kalaban niya, well-organized yung messaging at talagang bastusan kung tumira, sinong sasalag nun para sa presidente? So part of me was thinking, kinuha si Attorney Claire. Mukhang ito yung kailangan nila at this time. Am I correct or am I wrong? Iniisip ko kung yan talaga yung reason kasi at the time na nagmi-meeting kami, hindi namin napag-usapan na this should be my style. Wala talaga. God knows. Ayan. God knows. No? I'm mentioning the name of God. Hindi namin napag-usapan na this will be the style or the strategy. Nagkataon pa nga dapat kasi since hindi ko maiwan yung aking trial, yung aking law office, hindi nga pa dapat ako ang maging press officer. Parang dapat, since nag-back out nga ako na hindi ko kaya, kasi parang nagkaroon ng compromise, okay, hindi ko maiiwan po yung aking law office, umokay naman. But when they knew then na hindi ako maiiwan yung law office ko, hindi ako magiging spokesperson. So hindi talaga kung isipin mo, hindi talaga yung iniisip nila para mang-atake. So when I saw na, naku, araw-araw naman pala yung meeting, sabi ko, di, baliwala din na i-retain ko yung law office. Di ba? So, nung sinabi ko, sige, I will give up my law office. And then that's the time na they decided na, sige, ako na yung maging press officer. So, kaya sabi ko, at the start, hindi Parang hindi talaga yun yung inisip namin. And sabi ko, siguro nakita lang nila yung paano ko sumagot because Miss Maricel Halili asked the question. At nagkataon nga, it's about the Duterte. Labanan yung fake news or disinformation. How exactly are you going to do this or contribute to this fight? Okay, Christian, it's quite impossible talaga naman to eradicate in totality yung fake news. Pero siguro ang tututukan lang namin kung may issue na talaga nakaka-apekto sa gobyerno, nakaka-apekto sa reputasyon ng ibang mga cabinet members, secretaries, and the president. And then we will find all the pieces of evidence to refute that fake news. Doon naman tayo pwedeng mag-refute mag-fact check. So pagka nagkaroon na kami ng mga ebidensya at ito'y mali, then we will answer. Ganun lang. Pero wala ba kayong parang blueprint or isang comprehensive strategy to combat disinformation? Kasi nung previous years, diba? Early during the Marcos administration, I remember merong ganyang effort Pag-uusapan pa namin, especially ngayon, may pagbabago talagang gagawin si Secretary J. Ruiz
at anong mga strategy na pwede namin gawin. So, pag-uusapan pa ito. Okay, so doon sa mga nagsasabi na vlogger lang daw mga kababayan, vlogger lang daw itong si Attorney Claire. Vlogger lang daw kasi according po dito sa mga DDS na mga ipinakapakalat lang ngayon ng kanilang post mga kababayan, dahil daw si PBBM noon ay isang vlogger. So ang kinuha daw ni PBBM, isa rin po daw vlogger mga kababayan. Ngayon, ang requirements daw ni PBBM, dapat daw ikaw ay isang anti-Duterte na vlogger. Diba meron po ng post niyan? Requirements daw ngayon sa taga Malacanang, dapat ikaw ay isang anti-Duterte vlogger bago ka maging spokesperson mga kababayan. Ngayon, babalikan natin. Diba mga kababayan ko, kung sasabihin lang na vlogger lang, itong si Attorney Claire, nakalimutan ba nila itong si Trixie? Si Trixie Cruz Angeles, siya rin po ay isang vlogger mga kababayan. Diba kung maalala natin, si Trixie kinuha siya bilang ASIC or USIC mga kababayan. Nagsasalita rin po itong si Trixie in behalf sa ating presidente. Ang ibig sabihin, siya rin po isang spokesperson mga kababayan. Di ba sa time po ni Trixie, dalawa sila mga kababayan, nandun si Daphne at saka itong si Trixie. Silang dalawa, pag ganun-ganun mga kababayan, kung sino ang available sa kanila na magsalita sa in public, in front of the media mga kababayan, so sila po yung magsasalita. Si Trixie, isa siyang spokesperson. Ang ibig bang sabihin si Trixie Cruz makahabayan, kasi nga sinabi ngayon ng mga DDS na ang requirements na makahabayan, bago ka maging isang spokesperson ni PBBM, dapat ikaw ay isang anti-Duterte na vlogger. Ibig bang sabihin si Trixie Cruz isa siyang anti-Duterte na vlogger makahabayan? Diba gonggong talaga eh, basta mga DDS, ganon kaliit ang kanilang kukote makahabayan. Ganon kaliit ang level ng kanilang common sense makabayan. Kasi alam mo natin, kapag ikaw ay isang DDS, ang requirements sa kanilang makabayan, dapat ikaw ay bobo at tanga. Hey, nakalimutan nila si Trixie Cruz makabayan. At saka alam nyo po, much better pa talaga. Much better pa itong si Attorney Claire kaysa kay Trixie makabayan. Si Trixie Cruz parang ano lang eh, parang wala makabayan, walang kwenta talaga eh. Yung si Trixie, yung naging siyang spokesperson, walang kwenta makabayan. Ito ang maganda kay Attorney Claire kasi siya po ay bumabanat sa mga fake news makabayan. Sinasagot niya yung mga controversial o yung mga intrigang ibinabato ng kabilang kampo makabayan. So yun ang maganda. Sa panahon kasi ni Trixie, medyo ganun lang, umiiwas siya makabayan, di ba? Umiiwas siya. Ayaw niyang mabash siguro. Kasi itong mga DDS, medyo sensitive sila sa mga bashing makabayan. Ngayon, nakalimutan ba nila itong si Lorraine Badoy makabayan na naging spokesperson po sa panahon ni Digong? And also si Trixie. And also sa panahon po ni Digong makabayan, ito pong si Mocha Oson. Diba? Silang lahat vlogger makabayan. Okay, so babalikan na po natin yung tungkol sa kanyang sinasabi na meron pong inungkat itong mga DDS tungkol doon sa history ni Attorney Claire na siya ay na-detain doon sa MPD makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Yung tungkol doon sa kanyang pag-hysterical kasi ipinagtatanggol niya ang kanyang kliyente makabayan. Nakita kasi ni Attorney Claire na yung pagdakip ng kanyang kliyente ay wala kasing warrant of arrest makabayan. Walang warrant yon. So, tingnan po ni Attorney Claire dito ay parang parang frame up daw ang dating doon sa pagdakip sa kanyang kliyente makabayan. So ipapakita ko muna sa inyo. Itong video, this is last year 2015 makabayan. Pero walang follow-up dito ang mga DDS kung ano ang nangyari after makabayan. So for more details, let's watch this. MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi naman. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ MM. You are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kaladkarin. Walang complaint na napakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the lawyer. Counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow-up? Confidential, ma'am. Kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano, dyan? Anong case number?
Ipapile pa nga lang yung kaso. Nabigay nyo lang. Ipapile pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang. Ipapile pa lang ang kaso para huligan. Walang warrant of arrest. Sandali lang. Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am. Sir, walang complaint. Dali lang po, ma'am. Walang complaint. Pakita niyo muna sa akin. Huwag magtanggol sa kliyente. Ang kasalanan, ulong mo ako. Ano kasalanan ko? Para pagtanggol ang kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na baka abusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ako. Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangyalagyan ng kliyente? Hindi po, ma'am. Ando na level. Sir, pasensya na po talaga, ha? Okay, so grabe katapang si Atty. Claire Makaabay, no? Kasi nga, kapag nasa tama ka, dapat ipagtatanggol mo, ipaglalaban mo kabayan. So dito, kung bakit siya dinetain, kasi daw sinisigaw-sigawan niya yung pulis. Ngayon, alam niyo ba mga DDS na nag-file ng counter charges si Atty. Claire sa kapulisan sa mga pulis na yon. At saka according po sa balita makaabayan, 9 lahat po ng mga pulis ang nasibak sa pwesto. Sandali lang po na-detain itong si Atty. Claire Makabayan. Sandali lang po. Pero ipinalabas kasi dito na mga DDS na kulong daw itong si Atty. Claire. Maggunggong talaga eh. Tapos meron pa silang title Makabayan na Video SCANDAL. Scan tsaka Dalda Makabayan. Diba yun pong ipinakita nila sa kanilang mga vlogs, gunggong talaga eh. Ganon kasi yung mga DDS. Gusto kasi nila na slice lang po yung information Makabayan. Pero syempre dito, ipapakita natin lahat yung mga info kung ano ang totoong nangyari Makabayan. Diba kitang-kita nyo kung gaano talaga katapang si Atty. Claire. Kaya nga takot na takot ngayon itong mga DDS kasi alam nila iba na ngayon ang babangga sa kanilang Makabayan. So, yun po yung balita. Yun po yung balita po sa ano, sabi rin po dito sa isang netizen Makabayan, isa pong supporter po ni Atty. Claire. Sabi dito sa mga followers ni Atty. Claire Castro, inuumpisahan na po ng mga DDS ang pag-atake sa abogada. Inuungkat po nila yung pagkakadetain ni attorney sa WPD or MPD. Mali ito Makabayan, sa MPD. Pero di nila binabanggit na nag-counter charges si Atty. Claire at saka 9 na pulis ang sinibak dahil dito. Balita yan ng Philstar Makabayan last January 17, 2018. O ano na, DDS, pahiya kayo ano? Hey, magunggong kasi. Ngayon, dahil inuungkat ninyo yung history ni Atty. Claire, si Sir Ivan naman ngayon ang mang-uungkat Makabayan. Ano Sir Ivan? Yung tungkol doon sa isang kaman-ya kan ni Muka Makabayan. Inaisas ko lang kasi baka baka ma-flag tayo eh. Isang kaman ya kan ni Muka Makabayan. Alam niyo ba? Si Muka noon isang isang POK 2 times daw at saka Starlet Makabayan. At meron niyang ginawa na hindi magandang isang kaman ya kan sa programa ni DJ Mo Twister Makabayan. I am very sure that some of you nakita nyo na po itong programa ito Makabayan. Okay, so ipapakita ko sa inyo pero paalala lang, baka Makabayan, baka kasi na ito po ay ayaw ni Lulu White. Kung hindi nyo na ito makita sa balita na ito Makabayan, ay ibig sabihin tinanggal na ito ni Sir Ivan. Okay, so anyways, for more details, let's watch this. Natikos ng radio DJ na si Mo Twister, si Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson. Okay, excellent job tonight. Are we saying goodbye? Yes, we are. Where's my goodbye kiss? Later. No. There. I'll kiss you later after the She's thing. going I'll over. kiss you She's later. coming. There she goes. I'll kiss you later. Don't even. Look, can I stop? There. I haven't seen Mo being, molested I'm like sorry. this. Did I punch you? Sorry. Did you get hurt? You accidentally touched my boob. I don't think that was an accident. So I accidentally stuck my fist in your vagina. Accidentally too. Can you say that again? Gad, Mocha, can you take the But you shirt should start from the nipple. Wait. Pasok mo na lang, Doc, kasi. Wait. Mocha. Squeeze it, Doc. I'm so now. Mocha, can you do the shirt top thing? Come on. No, you're not Kasi Mo, ayaw mo naman. I need to get something tonight. I'm really Okay. Alright. Stop now. O, di ba? Yan kasi ang gusto ng mga DDS na maging isang Yusek Makabayan. Ganyan na klase na tao. Ang gusto nila na maging Yusek
or ASEC. Ano dito, saan dito yung nakakaya makabayan? Yung ginawa ni Atty. Claire o yung ginawa dito ni Mocha? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. O, diba? Ano na, DDS? Gusto niya ng ungkatan, ha? Don't me, don't us. Kilalang kilala namin ang inyong mga lahi. Kilalang kilala namin yung dating Yusek at saka ASEC makabayan. Mga gonggong yun eh. At saka man, ya, kiss. Diba grabe talaga? Siya pa itong una sa lalaki makabayan. Nakakahiya. Si Atty. Claire, siya ay isang trial lawyer. Respected trial lawyer, also a vlogger makabayan. Okay? So anyways, before tayo magpatuloy makabayan, siya nga pala, may good news tayo mamaya sa ating mga minamahal po na mga senior citizens. Okay? So mamaya ibabalita natin kasama doon sa mga good news makabayan. But before that, isama natin. Nandiyan po si Christian Salayon from Daet, Camarines Norte, Ashen, Angelita Holsanger, nandiyan rin po si Dioselin David, Hil Manalor na nandiyan sa Pasig City, hi to Teresita Banda, Ireneo Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Nandiyan rin po si Joliet Sonakawa, Sports Shinobi from South Korea. Jonelda Gabales, nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Amelia Hogo, shoutout natin si Zaframon TV. At saka shoutout daw sa Manuzon family sa San Miguel, Bulacan. Hi to Maximo Magdalena, shoutout natin si Felma Cabato. Okay, so anyways makahabahan ko, pag-usapan natin itong nangyari sa isang DDS. 'Di ba sabi ko sa inyo na meron pong DDS ngayon na na nagtanong kay General Torre at saka sa TRICOM makabayan kung paano daw siya mapoproteksyonan. Ano nangyari sa Ivan? Itong si Joey the Vibrator, ang vlogger na walang ligo makabayan, alam nyo ba na siya po ay nabas doon sa kanyang live kagabi? Sa live kagabi makabayan, sinabihan siya na isang basher, fake news peddlers, dapat sa'yo ipapaligpit na makabayan o ipapatige. Natakot itong si Joy the Vibrator. Takot na takot makabayan. So ngayon, tingnan nyo ang mukha niya. Diba? Takot na takot siya makabayan dito sa message ng isang basher. Dito sa kanyang caption, nilagay niya, "Hello General Torre. At TRICOM, paano nyo po ako poproteksyonan daw?" Nagtanong siya makabayan. Diba? Napaka-easy lang ho yan. Una, ilocate mo. Kunin mo yung pangalan kung sino ang nag-bash or sino yung nag-message sa iyo na ganyan na klase. At saka makikipag-coordinate ka doon sa kapulisan natin. Sa PNP or sa CIDG, dapat ikaw ang makikipag-communicate. Hindi lang yung i-call out mo kung ano mang sasabihin mo, dapat ikaw yung lalapit sa kanila. Hindi dapat yung pulis ang lalapit sa iyo. 'Di ba? Sino ba siya makabayan para i-call out mo lang, magpo-post mo lang, tas gusto ni Joy dito na makikita kaagad po ng kapulisan natin makabayan or makikita kaagad ni General Torre or makikita kaagad ng taga-TRICOM makabayan. Gusto kasi niya yung easy lang. Dapat siya ang lalapit makabayan. 'Di ba? Hihingi siya dito ng protection galing po sa TRICOM. So dapat siya ang lalapit na makabayan. O 'di ba? Takot pala eh. Kasi kayo ay mga mahilig mababakalat ng fake news. Mga fake news peddlers kasi kayo. Ipapakita ko na po sa inyo makabayan itong balita na kung saan, alam nyo ba, pinaparinggan dito na naman ni Commodore J. Tariela yung mga pro-China candidates makabayan. Kilalang kilalaw natin kung sino yung mga pro-China candidates yung padapa laban. 'Di ba? So ngayon, pati rin po itong si Digong, kanya rin pong binanatan makabayan kasi meron itong natanong dito na isang reporter. So ipakita ko sa inyo ang interview ni J. Tariela. For more details, let's watch this. Philippine Coast Guard pinayuhan ang mga botante na piliin ang mga kandidato na may paninindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinaalalahanan ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela ang mga botanteng Pilipino na maging mapanuri sa pagpili ng mga ibobotong kandidato sa darating na halalan. Dapat anyang piliin ng mga botante ang mga kandidatong may paninindigan sa usapin ng karapatan ng bansa pagdating sa West Philippine Sea at hindi pro-China. Commodore, may sektor ng mga politiko na galit sa inyo. Tanong ko po sa inyo, dapat hubang mamulat ang kamalayan ng mga Pilipino at isama sa batayan ng kanilang pagboto usapin at least ng West Philippine Sea man lamang.
Alam mo sir, I would like to respond, no? May mga tao kasi ngayon na tumatakbo na sinasabing ginagawa daw na wini-weaponize ang usapin ng West Philippine Sea para maging isang political issue. Ako po sa totoo lang, I'm not supporting any candidates, no? Whether you are supporting the senatorial slate ng administration, the senatorial slate of the former president, or anybody who are running for independent party, no? Ang posisyon ko po pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, hindi to usaping political. Pag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, usapin natin lahat ito bilang Pilipino. Regardless who you are supporting, whether you are supporters of the former admin or the current admin, tingnan natin isa-isa kung sino ang mga kandidato na ini-endorso nila. Kung sila ba ay susuporta sa laban natin sa West Philippine Sea, magkukunya rin sumusuporta at sasakyan lang ang issue dahil noon hindi naman sila talaga sumusuporta, or talagang malakas ang loob nila na kampihan ng China at sabihin ang West Philippine Sea ay hindi naman talaga dapat nating isama sa usapin ng bawat Pilipino pagdating sa susunod na halalan. Ang concern ko po, kapag nag-elect po tayo, kasi for so many elections na dumaan, ang West Philippine Sea, hindi naman natin naging concern to eh. This is the only time that we're going to have a national election midterm na ang West Philippine Sea may kamalayan na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang mga islang Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapang mangisda dito dahil sa harassment nila. So, if we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil pro-China sila, dahil hindi sila pro-Philippines, at hindi nila isinasaalang-alang ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, and ordinary fishermen. It will be very difficult for the Armed Forces of the Philippines na magkaroon ng modernisasyon. Mahihirapan ng Philippine Coast Guard na mag-acquire ng mga barko, ng ating kapabalidad at ng ating operational expenses kung ang mai-elect natin sa Senado at sa Kongreso ay ang mga tao na harang sa ating annual budget dahil for them, West Philippine Sea is not a priority. Let this be a learning experience for us to make sure na those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan ang laban ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. How can we know? Halimbawa ngayon, tinitinan ko kanina, sa halagang 1.2 million, makakabili na ng jet ski. Yung bang tokenism na nangangako na ipagtatanggol lalaban ng patayan o gera, paano natin magdedetermina kung totoo ang kanilang sinasabi at kumpara sa kanilang posibleng gawing aksyon? Alam mo ngayon, sir, hindi mo na maluloko ang Pilipino na mag-jet ski ka para pumunta ka sa West Philippine Sea. Because for more than 3 years na ipinakita natin sa mga Pilipino kung ano talaga ang kalagayan ng West Philippine Sea, wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo mag-jet ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. No? If you're going to select those candidates right now, you need to look at their track record. Okay, so napansin nyo ba tungkol ang mukha ni Jay Tariela, mga kabayan? Nung itinanong na ng taga-reporter tungkol doon sa jet ski, di ba, alam mo natin kung sino yung nagpa-promise na siya ay mag-jet ski, pupunta doon sa WPS, mga kabayan, maghahawak siya ng Philippine flag. Alam mo natin si Digong. Ibig sabihin, si Digong ang kanilang pinag-uusapan, mga kabayan. Di ba? Siya ay binanatan dito ni Commodore Jay Tariela. Napansin ko lang parang gustong tatawa si Jay Tariela, mga kabayan. Pinigilan niya lang eh. Kung ano, tatawa na ako. So nga, mga kabayan ko, di ba napansin ba natin itong mga padapa laban ngayon? Kasi nga, frequent ngayon nananawagan si Commodore Jay Tariela na wag iboto yung mga pro-China candidates. Yung tumakbo ngayon as senator, tumakbo ngayon sino man, congressman, or sa mga local election, mga kabayan, kung sino man doon. Di ba lagi pong nanawagan ngayon si Commodore na wag iboto yung mga pro-China.
ako na po mananawagan, huwag yung iboto yung PDP laban mga kababayan. Kasi alam mo natin, noted sila ng mga pro-China, ang padapa laban, noted sila na pro-China. Pero syempre, ngayon sila ay nagpalusot mga kababayan, biglang kumambyo na ngayon suportado nila bigla ang WPS mga kababayan. Kasi nga ngayon sila ay nabas, sila ngayon ay tagilid mga kababayan. Ayaw ng taong bayan doon sa mga tao, sa mga kandidato, sa mga politiko na hindi na ayaw ipagtatanggol ang WPS mga kababayan. O, di ba? Bilang kambyo, una si Marcoleta. Next, itong si Bato de la Rosa. Ang kahapon, ipinakita ko sa inyo itong si Bongo mga kababayan. O, di ba? Iba-iba na ngayon ang kanilang palusot. Suportado na nila ang WPS. Bigla? Hey! Hello, so ibabagita ko na po sa inyo itong vlog ng ating amigo mga kababayan nandun sa Canada. For more details, let's watch this. Guys, sabi ni Marco Beta, wala daw West Philippine Sea. So na-curious ako. I-check nga natin, tingnan natin sa iPhone Maps kung wala ba talaga ang West Philippine Sea. Sige nga, check natin. Sige, check nga natin. Meron ba o wala? Ayan. Type natin ang West Philippine Sea. Ayan. Check nga natin. Oops. Meron naman eh. Marco Beta talaga. Sinungaling. Sabi wala. Ayan oh. West Philippine Sea. What the heck? Matandang walang pinagkatandaan talaga. Oh. Marco Beta. Meron naman pala eh. Talaga ikaw talaga oh. Tumanda ka lang at lahat. Talagang pro-China ka. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit, ito ang reason, kung bakit itong mga Duterte ay nangingilig-ngilig na lalo si Digong ay naiihi na sa salwal dahil sa isyong ito, lalo na sa impeachment dahil ito talaga ay mabubuksan. Guys, patutunayan ko na totoo yung sinabi ni Senator Trillanes at explain ko sa inyo mamaya about sa bangko ni Duterte at ni Sara na ito ay tinanggi ni Duterte at sinabi niya sa Quadcom na ang joint account niya ay hindi si Sara ang ka-joint account niya, kundi si yung kanyang asawa, no? Well, dokumento na ang magsasabi. Ito pakita ko sa inyo. Nakikita nyo yan, guys? Ito ang deposit slip, no? Nung sinasabi ni Mayor Trillanes, no? Na hindi, kaya takot na naiihi na sa salwal itong mga Duterte. Guys, confirmed. Joint account, ang linaw, Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Sara C. Duterte. Joint account nila or and ibig sabihin, pwedeng mag-withdraw si Sara at pwede rin silang mag-withdraw ng sabay or pwedeng mag-issue ng kahit anong mga checks or kung anong paman dahil or and nga di ba? So guys klaro kung bakit nanginginig na mga naiihin na sa salwal si Duterte at takot na sa impeachment trial na mangyayari sa Senado. Dahil isusubwe na ang bangkong ito, sigurado at hindi nila ito kayang pasinungalingan. Ito po ay legit na dokumento. Hello, good morning, what's that? Now, guys, napakasimple lang, no? If you want to verify kung existing ang isang account, ganito lang po kasimple. Puntahan mo yung branch, mag-deposit ka over the counter, at pag yan ay inaccept, ibig sabihin existing ang account. Katulad ng ginawa na ito. Ito po ay legit at over the counter ang pag-deposit. So, ibig sabihin, tinanggap, existing ang account. Okay, yan po ang isa sa dahilan at very exciting kaya iihi na sa salwal ang mga Duterte. Maging si Inday Sayad, nagtatapang-tapangan pero ninenervyos na. Okay, so naalala ko mga kababayan, di ba nung time po na nagkasagutan itong si Trillanes at saka itong si Digong doon sa Quadcom mga kababayan, dahil nga gusto ni Trillanes na di ba meron silang deal. Si Trillanes, magpasampal siya kay Digong kasi nga sabi niya sampalin daw siya. So magpasampal daw itong si Trillanes, basta lang i-open ang kanyang account mga kababayan, yung bank accounts ni Digong. Anong sabi ni Digong?
Di ba sabi niya, hindi niya pwede i-open yung kanyang account kasi kailangan daw ng authorization ng kanyang asawa mga kababayan. Kasi daw, ang ka-joint account, ang ka-joint bank account ni Digong, ang kanyang asawa. Tas dito, sa ebidensya natin mga kababayan, dito sa resibo ng bangko, nakikita natin ang kanyang ka-joint bank account, itong si Sara Duterte. Diba? Naalala ba natin yan? Sinungaling talaga eh. Itong si Digong Makahaban, sinungaling talaga eh. Sabi pa niya doon kay Tulianes na hindi niya pwedeng i-open daw ang kanyang account kasi daw need ng authorization ng kanyang asawa. Kasi ang ka-joint bank account daw ni Digong ang kanyang asawa. Si Sara Duterte pala eh. Diba? Sinungaling talaga eh. Tsaka, Makahaban ko, ipapakita ko rin po sa inyo. Nag-speech kasi yung spokesperson ni Ms. Wari ng MNLF mga kababayan kasi nga hindi niya na nakayanan ngayon ang nangyayari. Lalo na sa panggugulo ng mga Duterte mga kababayan. For more details, let's watch this. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siguro yung mga magagandang salita na sabi ng nakauna nagsalita sa akin, hindi na yung madagdagan. Pero dahil nabigyan po tayo ng konting panahon magbigay ng mensahe on behalf ni Chairman Nur Miswari, nang masabi ng namin dito sa MNLF. Ang MNLF, when they started to fight for self-determination many years ago, hindi yun for a reason na hilig nila yun, pero for a dream na magbago ang bansa natin. Mayroon tayong bagong Pilipinas. Pilipinas, may hustisya sa lahat. Pareho-pareho tayo, regardless of our religion. Katoliko man tayo, Protestant, Muslim, or mga Highlanders, pareho-pareho tayo. We have difference of opinion, pero we share the same land. We have to protect this nation as one. Yan ang pinaglaban ng MNLF dati-rati pa. So ngayon, nakikita po natin sa bisyo ng Pangulo natin at sa gobyerno ngayon is bagong Pilipinas. Yan ang nag-react sa puso ng mga karamihan ng mga MNLF. Ito na ang pinaglaban natin na walang discrimination. We want a nation strong, solid. Nagkakaisa po tayo. Nagrerespeto tayo sa tradisyon ng bawat isa. Walang mababa, walang mataas. Yan ang bagong Pilipinas. Nagkaiisa, nagmamahalan po tayo. Strong within, strong against foes natin sa labas. Kasi, as said, united we stand, divided we fall. Diba? So, yan kami sa MNLF. Yan ang mensahe ni Chairman Nur Miswari para sa atin lahat. Bagong Pilipinas ay Pilipinas para sa atin lahat. O diba? Nagustuhan ni Chairman Nur Miswari makahabayan or ng taga-MNLF ang leadership style ni PBBM or paano dinala ni PBBM ang gobyerno natin makahabayan. Nagustuhan po ng taga-MNLF pero bakit hindi ito nagustuhan ng mga DDS makahabayan? So ibig sabihin, kasi nga diba ang MNLF ay nandun sila sa Mindanao makahabayan. Ngayon, nilaglag na ng taga-MNLF itong sila si Digong. Hindi na suportado ng taga-MNLF itong sila si Digong makabayan. So nilikwak na ng taga Mindanao sila si Digong. Kasi pasaway makabayan. O diba magunggong kasi. So, shout out po natin. Nandyan po si Johnny Howard, John Nacario, hi to Shirley Risman, Rayon Anicosi, Maria Regina Magbanwa. Nandyan rin po si Yolanda Quintino, Joseph Barciliano, Ros Guevara, Sarah Bertman Vlog. Nandyan rin po si Mary Jane Tan, Jemmy Sabado, hi to Emily Baso from LA or La Union, Rosemary Mercado, Cyrus T. David, and hi to Lucrecia Candido. Okay, so makahabahan ko, ipapakita ko sa inyo ating good news. For more details, let's watch this. Naasahang mas marami pang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho ngayong taon dahil nananatiling on track ang Pilipinas sa pagkamit ng 9 hanggang 10% na investment growth.
Ito ay matapos makapagtala ang Philippine Economic Zone Authority ng halos 53 billion pesos sa investments sa unang 2 buwan pa lang ng taon. Mas malaki ito ng higit 330% kumpara sa 12 billion pesos noong 2024. Sa ilalim nito, 39 na mga bago at expansion projects ang inaprobahan na mas mataas ng halos 40% mula noong nakaraang taon. Dahil dito, posibleng tumaas sa higit 200% ang mabubuong oportunidad na may katumbas sa 11,000 direct jobs. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, resulta ito ng patuloy na foreign investment missions na nakatulong para mapatibay pa ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng mga geopolitical tensions. Inaasahan naman ang pagpasok pa ng mas maraming investment sa bansa ngayong may implementing rules and regulations na ang Create More Act. Sisimulan na bukas ang pamamahagi ng nationwide cash gift sa mga senior citizens sa ilalim ng Expanded Centenarian Law. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni National Commission of Senior Citizens Officer in Charge, Mary Jean Loreche, na 10,000 piso ang cash gift na matatanggap ng mga senior citizen na nasa edad 80, 85, 90, 95 at 100. Paglilinaw ni Loreche, ang pondo na inilaan sa komisyon ay para sa 275,000 na benepisyaryo ngayong taon. Magsisimula aniya ang first payout bukas hanggang March 15, habang ang mga benepisyaryo noong March 17, 2024 hanggang December 31, 2024 naman ay mapupunta sa waitlist. Hinihikayat ng NCSC ang senior citizens na pumunta sa mga Office of the Senior Citizens Affairs para magabayan sila sa mga proseso at requirements. Gaganapin ang ceremonial inauguration ng batas bukas sa Malacanang na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dinaluhan ng libo-libong aplikante ang OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa San Fernando City, Pampanga na layong makipagbigay ng trabaho sa bansang Japan, Taiwan at ilan pang bansa sa Europa. Hindi na pinalampas pa ng 27 taong gulang na si Catherine ang pagkakataon sa ikinasang jobs fair ng Department of Migrant Workers sa kanilang lugar sa Pampanga. Ito na kasi aniya ang magandang oportunidad para matupad ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa Japan. Nag-a-apply siya bilang farmer doon. Mas malaki po yung sahod sa Japan kaysa dito sa Pilipinas. Mas maganda yung kita doon. Nagpapasalamat dahil meron oportunidad na ganito. Isa lang si Catherine sa libo-libong aplikante na dumalo sa pag-arangkada ng OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa San Fernando City, Pampanga. Iba't ibang trabaho sa bansang Japan, Taiwan at ilang bansa sa Europa ang alok ng nasa 20 accredited Philippine recruitment agencies na nakiisa sa caravan. Layunin nito na ipaabot ang mga programa at serbisyo ng Department of Migrant Workers sa mga tinaguriang bayani sa makabagong panahon, ang ating magigiting na overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya sa Region 3. Nakaangkla ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga OFW. Ilan sa serbisyong hatid ng ahensya ang pre-employment, welfare and legal assistance at reintegration program. To our beloved OFWs and their families, para po sa inyo ang event na ito. Your sacrifices and hard work fuel the dreams of our nation. Let us do so with a hope in our hearts, determination in our spirit, and unity in our purpose. Tampok din sa caravan ang paglagda sa dalawang kasunduan. Una, ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng DMW, Department of Labor and Employment Region 3, TESDA Region 3 at Provincial Government ng Pampanga sa pagbibigay ng trabaho at upskilling program sa mga OFW. At ang kasunduan sa pagitan naman ng OFW Hospital, Jose Bilingad Memorial General Hospital, DOH Region 3 at ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na magpapaigting pa sa healthcare services para sa mga OFW. Lubos naman ang pasasalamat ng dating OFW at breast cancer survivor na si Cherry sa tulong ng DMW sa ilalim ng Action Fund at Livelihood Program for Overseas Reintegration.
Maraming salamat po dahil sa mga ganitong programa. Dahil sa mga ganito, kagaya ko na bigla na lang umuwi sa Pilipinas, ay pakiramdam ko hindi ako nag-iisa at nandito ang ating gobyerno, nandito ang aking lokal na pamahalaan na susuporta sa akin. Nakiisa rin sa programa ang ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Foreign Affairs, National Bureau of Investigation at Overseas Filipino Bank. Hatid naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang fun and exciting games sa kanilang OWA's Hour. Patuloy ang paglago ng industriya ng mga pagkaing halal na umabot na sa 7.9 billion pesos ang revenue sales o kita mula sa mga export at lokal na benta. Kabilang ito sa ibinahagi ng Department of Trade and Industry sa kanilang panayam sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Ayon kay Alim Siddiq Gyapal, Program Manager, Industry Development and Investment Promotions Group ng DTI, kasama sa mga patok na produkto ang mga pagkain, cosmetics at pharmaceutical products. Kasama ang mga ito sa Halal Showcase and Forum na isang programa para itaguyod ang halal-friendly Philippines. Gayon din ang promotion ng mga lokal na produkto sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia, Malaysia at iba pang mga pamilihan sa Asia at Gitnang Silangan. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo ang bansa sa paglahok sa mga regional at international expo. Dagdag pa ni Gyapal, malaking tulong ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nasabing industriya para higit pang mapalawak ang maabot na mga produktong halal sa buong mundo at iba pang merkado. Tagumpay ang unang implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program sa General Santos City. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD SOCSERGEN na matagumpay ang pilot o unang implementasyon ng Tarabasa Tutoring Program sa General Santos City noong 2024 para sa mga ikalawang baitang na mag-aaral sa lungsod. Ang Tarabasa Tutoring Program ay naglalayong magbigay ng dekalidad na tulong pang-edukasyon sa mga batang maaaring nahihirapan sa pagbabasa. Ayon sa DSWD, ang programa ay kumukuha ng mga estudyanteng kolehiyo na may mababang kita bilang tutor at youth development workers upang turuan ang mga nahihirapang bata sa pagbabasa habang sinusuportahan din ito ang kanilang edukasyon sa pamamagitan ng Cash for Work scheme ng naturang programa. Bali yung mga beneficiary po natin dito is yung ating mga college students na kabilang po sa mga low-income families. At sila po yung ginagawa po nating mga tutors and mga youth development workers. Dagdag pa ni Dumdum, ang inisyatiba ay naglalayong palakasin ang literasiya at suportahan ng mga pamilyang mababa ang kita at may mga anak na nakakaranas ng kahirapan sa pagbabasa at pag-aaral. Dahil sa tagumpay ng nasabing programa sa General Santos, ang Tarabasa Tutoring Program ay ilulunsad din sa iba pang bayan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at Cotabato Province sa Rehiyon 12. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. Digitalization is the call of today, not the call of the future, but of the present. It is here, it is needed, and it is needed today. Hawakan mo ang gobyerno sa iyong mga kamay with eGov.ph app, ang revolutionary legacy project ng Marcos administration na nagpapagaan sa buhay ng bawat Pilipino. Data shows that digitalization in conjunction with government streamlining efforts has significantly boosted efficiency. Notable examples are in the areas of government payments, company and business registrations, issuance of permits and licenses, loan applications, and revenue collection. Simple lang ang steps para magkaroon ka ng eGov.ph app sa iyong gadget. Una, mag-download ng eGov.ph. Mag-register gamit ang inyong basic information. Mag-set up ng profile at mag-upload ng mga kailangang ID. Verified ka na. Pwede ka na mag-explore ng mga serbisyo ng gobyerno wherever you are all over the world. Sa eGov.ph, pwede ka na rin mag-set ng online scheduling for appointments, mag-track ng real-time document processing status, mag-ayos ng mga kailangang papeles sa LGUs, online payments at marami pang iba. Hassle-free dahil ang Unified Services ay pinipindot na lang. Sa bagong Pilipinas, lahat ng serbisyo nasa isang app na. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public.
This has already been integrated into the eGov.ph app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. Ang vision namin with the eGov app is kung mag-apply ka ng passport, hihingan ka ng birth certificate, NBI clearance, kung for job or work abroad, maybe transcript of records, diploma, and all of those things. So, you transact once, and bahala ng gobyerno to extract your NBI clearance or whatever from the system, which are all owned by the government and managed by the government. Subali ka na sa digital revolution para hindi ka mapag-iwanan ng panahon. Marami na ang guminhawa sa eGov.ph. Real stories, real impact. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating Good News Makaabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ang ating vlogs Makaabayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo. At para malaman nila ang mga totoong balita Makaabayan. Okay, so please like and share. I-share natin, kasama natin si Gorgonia Angala, Otilo Lem Diesto, Gorgonia, hi to JRN, Eva Resto Ruth, nandiyan po si Myrna Borromeo, Sonia Hasigawa, Biole Benaventura, Mins Nikaya Nolpes, nandiyan po si Jaco Jerry Cabreros, hi to Rosalie Cartera, Boboy Elmido Costensadugyo, Desiree Aranda de Roca, nandiyan po si Rain Hagibes, Ja Daga, Agida Kunanan, Alicia Lee, hi to LB Simizo, Wing Salvatierra, Jeremiah C. Guerrero, nandiyan po si Testa Maliwan, Merilu Cruz, hi to Nonoy Florenhes, Pamadawi City Cebu, Apple Nash, Miranda Knet, Palpi JBR, Annabel Hoson, Namnama Jakalni Digay, Osborne Gislani, Milagros Banes, Samantha Joy, nandiyan po si Marshall Mamaraldlo, Edwin Salamanca, hi to Teresito Lo, at saka hi daw sa kanyang wife na si Rosemary, kanyang mga anak na si Chichi, Kim Lauder, and Fahrenheit, ang kanyang apo na si Elijah and Jake. Nandiyan rin po si Maribel Bocasas, Carlo Coscoluela, Helda Baldovino Pita, and hi to Rijak Alvarez. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, bigyan mo po sana ako ng sapat na pasensya upang maghintay sa iyong mga kasagutan sa aking pagsisikap at mga panalangin ko. At kung ngayon po ay mawawala ang pag-asa ko, pakiusap na paalalahanan ako na ang iyong mga plano ay mas mabuti kaysa aking mga pangarap. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Visayas
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.